Sa mga job seekers naghanap ng mga trabaho opportunities sa Canada, sana po itong ating video ay makatulong sa inyo. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, meron tayong magandang pag-uusapan dito nga sa ating channel. And again, sa mga baguhan lang, itong ating mga pinag-uusapan dito ay itong mga job opportunities. Kung kayo man ay nagbalak, nagnais na makarating sa Canada, sana po ay makatulong to sa inyo. Sa mga naghahanap ng mga opportunity dito, itong ating mga video ay walang placement fee ang Canada. Maraming nagtatanong, Kuya Noy, magkano po bang gastos dyan? Walang placement fee, no? Subalit, meron siyang mga miscellaneous fee lang na mamaliliit, pero hindi naman ganun kalaki. No? Mga less than 100,000 siguro. But again, yan ay lahat-lahat na po yan. But hindi lang tayo sigurado, subalit tayo po'y pumunta sa mga agency at ito pong ating pag-usapan ay 25 katrabador ang kinakailangan at ito po ay walang placement fee. Kung kayo man ay mga high school, subukan nyo mag-apply dito. Subalit, sasabi ko sa inyo na napakarami pa rin talagang gustong sumubok sa Canada. Subalit, ang problema ay hindi nga sila nakakapasok. Ano ba ang problema dito? Ang aking konklusyon ay yung kanilang resume. Ang pangalawa, yung pag-apply ng ayon sa experience. Kasi nga sa sinasabi ko sa inyo na dito sa Canada, importante na kayo ay mag-apply ng ayon sa inyong experience. Dahil ang mga employer ay talagang nag-screening sila ng mga aplikante na mayroong mga sapat na qualification. Ano ba ang gawin natin upang tayo ay makuha? Maraming nag-i-email sa akin ng mga resume nila at ang kanilang mga resume, housekeeping, anong taon? Wala na. Wala silang paliwanag kung anong ginagawa nila bilang isang housekeeping. Caretaker. Anong taon? Ganon din. Production worker. Anong taon? Walang paliwanag. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na pag naglagay kayo ng resume ninyo, ipaliwanag nyo anong ginagawa nyo. Bilang isang truck driver, anong ginagawa nyo bilang isang truck driver? Bilang isang nanny, caregiver, anong ginagawa nyo? Kasi ang mga employer ay nagbabasayan sila kung kayo ba ay ma-qualify dito, kayo ba ay ano bang mga ginagawa nyo sa trabaho. Kasi nga sinasabi ko sa inyo na hindi kayo pwedeng panghulaan ng mga employer na porkit kayo ay production worker, farm worker, okay na to, panalo na to. Hindi ganun. Kailangan magpaliwanag kayo anong mga ginagawa nyo. Diba? Kasi lahat tayo, kahit man maging housekeeping ang pinapasukan yung trabaho, anong trabaho nyo? Nagbabacuum kayo, nagda-dusting kayo, nagpapalit kayo ng mga sheets sa hotel. Hindi natin alam kung anong ginagawa nyo bilang housekeeping. Di ba? Kaya isulat nyo lahat. Napakalaking bagay. Sinasabi sa inyo, napakalaking bagay na kayo ay nagsusulat sa inyong resume ng mga job details. Kasi ang job details ay andyan, nagbabase ang mga employer. Hindi na makikilala. Di ba? Sino ba si Juan de la Cruz? O di ba? Sino ba si Noy Tibbs na nag-apply dito bilang isang caregiver? Di ba? Hindi tayo kilala. Kaya nga, para tayo, ang resume ay nag-represent sa sarili natin sa employer. Then, pagbasa pala ng employer na sabihin, oy, maganda tong resume ni Noy Tibbs, parang interesting to, That's the time kayo i-kontakin. Pero kung hindi naman kaaya-aya ang inyong resume, huwag na kayo mag-expect. Di ba? Kaya nga, tinuturuan ko kayo, binibigyan ko kayo ng mga idea kung paano mag-apply sa Canada. Ayaw nyo naman manood ng video ko. Pagkabayan pa lang, kumusta? Anong balita? Wala na. Comment diretso tapos umaalis. Wala. So, itong mga videos ko, hindi po para sa akin dahil nasa Canada na ako. Ito po para sa inyo. Tulong ko to para sa inyo na sana ako'y masaya na makarating kayo sa Canada. Okay?
So, but anyway guys, again, sinasabi sa inyo, ito ating pag-usapan ngayon ay 25 katrabahador at tingnan natin, ito po ay nasa workabroad.ph. So yun guys, ito po ang trabahong hinahanap. No? Ito pong truck mechanic, ito po ang Venture Management System International Corporation. Ito po ay nasa Winnipeg, Manitoba at $30 per hour ang kanilang salary. And again, ito po ay 25 katrabahador at ito po ay matatapos sa April 25. So may time pa kayo, subukan nyong ayusin ang inyong mga resume. Ito yung sinasabi sa inyo guys na job description, no? Na ayusin ninyo mga job description. Kung meron kayong klaseng ganito, kopyahin nyo at ilagay sa inyong resume. Walang kagatol-gatol. Madali lang. Identify and diagnose mechanical, electrical, and hydraulic issues using diagnostic tools and equipment. So again, kayo man ay mga mekaniko, anong mga tools ang ginagawa nyo, ginagamit nyo? Isulat nyo dyan. Ano bang mga tools na pang-diagnostic ninyo? Isulat nyo, anong brand yan? Kasi mas malaking bagay na naglalagay kayo anong klaseng machine ang ginagawa nyo. Okay? So again, perform repairs including replacing parts, adjusting system, and making necessary modifications. So again, work on various systems including engine, transmission, brake, suspensions, and electrical systems. So again, sinasabi ko sa inyo kung anong mga ginagawa nyo bilang isang technician, isulat nyo lahat para at least alam ng employer at ng agency na kayo ay may mga ginagawa. Perform routine maintenance tasks such as oil change, tire rotation, and fluid check. Okay? So ito basic naman to. Talagang isulat nyo to dahil basic sa pagiging mekaniko na kayo ay nagpe-perform ng mga maintenance every O di ba? So anong klaseng kotse ang inyong nire-repair? Anong klaseng truck ba yan? Isulat nyo lahat, okay? Ability to diagnose and troubleshoot complex mechanical and electrical issues. So, napakalaking bagay na kayo ay nagpapaliwanag sa inyong mga ginagawa. Hindi lang pagiging mekaniko o pagiging nani, maging housekeeping o ano-ano trabaho nyo. Isulat nyo lahat. Dahil napakalaking bagay ang job description sa inyong resume na kayo ay nagsusulat upang kayo ay makuha ng mga trabaho dito nga sa Canada. Okay? So, malaking bagay po yan. And again, ito po ang kanilang qualification. So, importante, nagbabasa kayo upang alam ninyo na kung kayo man ay qualify, din mag-apply kayo. Pero kung hindi, di huwag kayo mag-apply kasi hindi kayo qualify. So, like for example ito, na kailangan nila ng 2 years work experience. Kung kayo ay may mga 1 year experience lang, hindi kayo makukuha dito. Okay? So, importante yan na mayroon kayong 2 years plus na experience. Candidate must be at least a high school graduate. So, may nagtatanong dito, ito ba kuya ang high school graduate ay grade 10 lang daw? So, kailangan high school graduate ka. So, ngayon, dahil nasa grade 12 tayo, program ka ng grade 12, so grade 12 ka. Pero kung old school ka, then punta ka sa grade 12. High school, 4th year high school. Pero kung ngayong panahon na to, dahil nga ang sistema ng Pilipinas nga ang gulo ng sistema ng education, so punta ka sa grade 12. Okay? So again, probably with a general training IELTS evaluation or equivalent to CLB-5. Okay? Importante, sabi ko sa inyo na kayo ay magbasa-basa ng test ng IELTS dahil importante po yan. And again, ang principal sponsor ay nasa Winnipeg at ito po ay walang placement fee. Dahil ang Canada ay pinagbawal ang placement fee. Okay? So sa ating mga kaubayan na gustong nagbalak pumunta sa Canada, sabi sa inyo, magbasa kayo, mag-research kayo kung kayo ba ay qualify sa Canada kung sakaling kayo ay mag-apply. Dahil importante po yan na kayo ay pumasok sa Canada na may sapat na qualification at hindi kayo papauwiin ng mga employer dahil kung hindi mo kayo i-renew nila. Okay? So again, ang Canada ay point system. Talagang importante dito na pumasa kayo. Kung mataas ang inyong IELTS, the best yan. Dahil point system ang Canada. Okay? So, subukan nyo to. Itong trabaho na to, subukan nyo. Kung kayo man ay may mga 2 years work experience, kayo yung mga high school, meron kayong IELTS or CLB-5,
importante po yan. Ang CLB5 is para lang yung NCEE. Alam nyo ba yun, yung mga old school pa? Yan ay parang test upang makapag-apply tayo or makapag-enroll tayo ng college nga, no? So, yun ang test niyan. Yung CLB5 na yan, ganun-ganun talaga siya. Ganun siya, CLB5, ganun kadali ang pag-exam. Subalit, sabi sa inyo, hindi naman lahat tayo matalino. So, kailangan natin mag-aral upang tayo ay pumasa sa exam na yan. And again, kung hindi man to para sa inyo, magkuha kayo ng IELTS, magkuha kayo ng CLB. Kasi by the time na mayroong posting na para sa inyo, wala nang problema dahil naano nyo na meron na kayong mga requirements. Kuha na kayo ng passport, NBI. Ang NBI, madali lang naman. Passport, unahin nyo. Ako, nag-renew ako ng aking passport. So, again, 10 years na to. So, dahil nga ako'y dual, meron pa akong Philippine passport and meron din akong Canadian. So, yan. So, ito yung aking passport. No? Napakaganda ng kanilang passport. Bad trip lang dahil ang kasuotan dito, t-shirt lang. Talagang parang ano ba itong passport na to? But anyway, it doesn't matter. Importante may passport ako. So, again, sinasabi sa inyo guys na marami pa ako mga videos dito na baka makatulong din sa inyo. No? Pakinggan nyo lang. Parang radyo. Pakinggan nyo lang yung mga pinagsasabi ko dito. Baka naman ay meron ako nasabi na hindi nyo na alam. Then at least meron kayong mga idea kung paano ba mag-apply sa kanila. Subalit guys, kung hindi pa yung nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para ikaw mauna sa pag-post ng aking mga videos. So, ganoon pa man guys. Again, maraming salamat sa inyong panood at pagsubaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.